How would you characterize the relationship between the two men, Which one? President Marcos and former President Duterte? Okay naman. Otherwise, hindi pupunta yun. Napakasuplado ni Presidente Duterte. Kung ayaw niya ang tao, hindi mo pupunta yun. The fact na nagpunta siya ron, ibig sabihin, okay lang. Hindi ba there was a bit of tension when President Duterte went to China? He Ay, was hindi naman. received as a state guest which is not usual kasi usually former presidents kind of fade into the background, right? This time around, he was received by President Xi Jinping, so there was speculation na baka... Kasi sa state guest house po Hindi, siya. actually niresibyo. kasi, yung unang invitation sa kanya para i-inaugurate yung i-inaugurate yung eskwelahan in honor of the mother. Yun ang una. Nung nakitang nandun na siya, inimbitahan siya. Siyempre, kung ikaw naman nandun, paano ka naman makakatanggi? Lalo, presidente pa ng bansa nag-iimbita. So speaking, still, while we're on that topic, no, Attorney Sal, totoo ba na hindi interesado si former President Duterte na maging special envoy to China? Na, ngayon, syempre, alam na natin na si former Foreign Affairs Secretary Teddy Boy na. Unang-una, Pero nabanggit din kasi. Unang-una, para sa akin, demotion yun. Presidente ng bansa, wala special envoy. Hindi naman kailangan eh. Kahit nawa hindi siya envoy na tinatawag, pag ikaw pumunta sa isang lugar, dati kang presidente, dati kang hinahangaan ng marami, palagi ka na may impluensya. Pero willing naman po ba si President Duterte na, or sa former President Duterte, na tumulong at magbigay ng Smoothen advice? Oh. In fact, tinutulong. Alam mo, yung pagpunta niya, malaking tulong yun sa, sa Pilipinas. Kasi pinapakita ron na kahit na nag-aaway tayo, kami naman, kaibigan naman tayo.